是得，呢只係最後警告啊！如果你再唔走，我哋採取武力。走啊！喺度做咩啊？走！使要手要腳係嘛？唔喐你又唔走嚇！He's mine. Regardless. Nagbubukas ang pelikula sa loob ng mahigpit na seguridad sa kwarto ni Tsukamoto, isang mabagsik at makapangyarihang kriminal na Hapones. Ramdam ang kanyang matinding paranoia habang pinalilibutan siya ng kanyang mga personal na bodyguards na kilala bilang mga fruit children, matatapat na mga gwardya at inatasang protektahan siya sa lahat ng oras. Biglang nagbago ang tensyon sa paligid nang biglang mawalan ng kuryente ang gusali na nagdulot ng kadiliman sa buong silid. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang nakamaskarang mamamatay tao at tahimik na pinagpapaslang ang mga gwardya ni Tsukamoto. Nalaman ni Tsukamoto na siya ang pangunahing target ng killer at agad siyang binalot ng matinding takot. Desperado, nag-alok siya ng $100 milyong sa makakapatay sa gustong pumatay sa kanya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pakiusap, nagpaputok ang lalaki at bumagsak si Tsukamoto at nagmakaawa sa killer. Makikita natin si Fu, isang martial artist na pilit kumakayod sa Hong Kong. Sa isang supermarket, pinupulot niya ang mga nagkalat na barya matapos tumilapon ng kanyang mga pinamili. Malinaw na hirap sa buhay si Fu. Siya ay dating enforcer mula sa kilalang Golden Triangle. Nakatira si Fu sa isang dormitoryong pinagsasaluhan ng mga may mabababang ranggong mersenaryo at madalas siyang hindi pinapansin. Itinuturing siyang patula at walang halaga. Samantala, si AG, apo ni Tsukamoto, ay nahihirapan tanggapin ang pagkamatay ng kanyang lolo. Nilalamon siya ng matinding pighati at nakatuon siya sa paghihiganti. Sa kabila ng pakiusap ng kanyang ama na magpatuloy na lamang sa buhay, determinadong hanapin ni AG ang Killer Angel dahil yun lang ang magpapasaya sa kanya. Gamit ang koneksyon ng kanilang pamilya, sinimulan niya ang paghahanap sa killer. Kasabay nito, si Detective Chan, isang batikang investigador sa Hong Kong, ay maingat na sinusubaybayan si AG at ang lumalalang interes sa pabuya ni Tsukamoto. Sa paghahanap ng pagkakataon, sinundan ni Fu ang isang impormasyon patungo sa isang lihim na pagpupulong sa estate ni Tsukamoto, ngunit hindi siya pinapasok dahil wala siyang imbitasyon. Sa sandaling iyon, sumingit si Norlo, isang madulas magsalita at tusong manloloko na kilala bilang Crocodile. Napansin niya ang potensyal ni Fu dahil sa kalmado nitong kilos, kaya inalok niya ito ng pagkakataong makapasok sa underground meeting. Sa loob, nagtipon ang sari-saring grupo ng bounty hunters, assassins at mga mersenaryo upang talakayin ang kumalat na balitang $100 milyong na pabuya. Inihayag ni Martin, ang abogado ni Tsukamoto, na ayon sa huling habilin ni Tsukamoto, mapupunta ang yaman sa sinumang makapapatay sa Killer Angel basta't mapatutunayan nila ang pagkakakilanlan nito gamit ang video footage na kasalukuyang inaayos. Bago matapos ang pagpupulong, dumating sina Officer Chan sa lugar na nagdulot ng kaguluhan at nagpaalis sa lahat. Sa pagsiklab ng matinding manhunt, maraming bayaran ang nagsimulang hanapin ang Killer Angel. Nakita ito ni Norlo bilang pagkakataong subukan si Fu. Binihisan niya ito na parang profesional na hitman at isinama sa isang misyon sa isang mataong amusement park. Habang sinusundan nila ang target, isang lalaking konektado sa organisasyon ni Tsukamoto, naharap si Fu sa mabigat na dilemang moral at sa huli ay hindi niya nagawang pumatay. Habang naghahanda ng kumilos si Norlo, bigla silang inatake ng isang karibal na grupo ng mga asasin. Sumiklab ang marahas na labanan sa pagitan ni Fu at ng kanyang mga dating kasamahan kung saan ginamit niya ang matinding pamamaraan para ipagtanggol ang target. Nalipol niya ang ilan sa mga kalaban at nagawang makatakas ng target at ang anak nito. Pagkatapos ng kaguluhang iyon, nadakip sina Fu at Norlo at dinala para imbestigahan. Nagduda si Officer Chan sa pambihirang
kakayahan ni Fu habang iniinteroga ito. Ngunit dumating si Kiki, ang anak ni Norlo at isang guro upang ipagtanggol sila at hikayatin ang pulis na palayain sila. Pagod na si Kiki sa paulit-ulit na gulo at kahina-hinalang gawain ng kanyang ama, kaya nakiusap siyang itigil na nito ang ganitong buhay. Pagkatapos nakatanggap si Fu ng pabuya mula sa lalaking kanyang iniligtas. Gamit ang pagkakataon, iginiit ni Norlo na hatiin nila ang pabuya. Dahil wala siyang ibang matutuluyan, pumayag si Fu na pansamantalang tumira si Norlo sa kanya hanggang sa makabalik si Kiki. Bilang kunwaring tagapayo, sinimulan ni Norlo na akayin si Fu sa mapanganib na bagong yugto ng kanyang buhay. Nang bumalik si Kiki upang kunin ang kanyang mga gamit, inimbitahan niya si Fu na samahan siyang tuklasin ang mga lihim sa misteryosong buhay ng kanyang ama. Pinaghihinalaang sangkot si Norlo sa isang mahirap na sitwasyon, kaya nagbigay si Martin kina Norlo at Fu ng mahalagang pahiwatig, lumang pera ng Japanese military na nakita sa katawan ni Tsukamoto. Pinaniniwalaan niyang maaaring ang Killer Angel ay isang vigilante assassin na pumapatay ng kriminal ng walang kapalit, kumikilos sa labas ng batas upang maghatid ng hustisyang hindi nagagawa ng sistema. Naniniwala sina Norlo at Fu na malapit na nilang madiskubre ang katotohanan, kaya sinundan nila si AG na binabayaran si Martin para sa impormasyon. Dinala sila ng kanilang pagsisiyasat kay Ginong Ling, isang matandang nakatira sa laylayan ng lungsod. Pagdating ni na AG at ng kanyang mga tauhan, sumiklab ang tensyosong tatlong panig na komprontasyon nang makialam ang isa pang asasin habang inaatake nila ang bahay ni Ling. Sa gitna ng kaguluhan, rumesponde sina Norlo at Fu upang iligtas si Ling, ngunit mabilis silang natalo. Matapang na lumaban si Fu, ngunit hindi kinaya ang sandata ng kalaban. Isang chemical-based na taser needle na ginamit ng mga bodyguard ni AJ. Sa gitna ng kaguluhan, inatake sa puso si Ling at namatay. Bagaman nahuli sina Norlo at Fu, pinalampas sila ni AJ dahil itinuturing silang walang kwenta. Kalaunan, inamin ni Norlo na maraming taon na ang nakalipas. Dahil sa matinding pangangailangan, tumugon siya sa isang classified ad ni Ling na humihingi ng tulong para maghiganti laban kay Tsukamoto. Kahit hindi siya ang pumatay, nagpadala si Ling ng kabayaran sa account ni Norlo matapos ang pagpatay kay Tsukamoto na hindi sinasadyang nagdugtong kay Norlo sa kontrata. Nang madiskubre ni AJ ang transaksyon, inakala nilang si Norlo ang Killer Angel. Dumating ang mga bounty hunter upang hulihin si Norlo. Unti-unting nagsasara ang mga pader sa paligid nila. Sa kabila ng matinding panganib, nagawa nilang patayin ang umatake sa kanila, ngunit lalong lumalala ang sitwasyon at tumaas ang panganib at bigat ng laban. Sa
Samantala, sa computer reconstruction ng surveillance footage, nabunyag ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Detective Chan ang tunay na killer angel. Napunta si Norlo sa isang engranding party na dinaluhan ng mga mayayaman, kabilang si Kiki at ang fiancé nitong si David, habang nagpapanggap si Officer Chan bilang tagapagtanggol nila. Lalong naghinala si Fu nang magbitaw si Chan ng isang misteryosong pahayag na tila alam na alam ang panganib na kinahaharap ni Kiki. Para malaman ang katotohanan, nagpanggap si Fu na nagtaksil sa pamamagitan ng pagbaril kay Norlo sa harapan ni Martin upang makuha ang pabuya. Ngunit bahagi lamang ito ng isang masalimuot na plano. Inilahad ni Martin na ang pabuya ay gawa-gawa lamang ni AG para mahuli ang totoong killer angel. Biglang sumalakay ang mga asasin ni AG sa lugar na nagpasiklab ng matinding barilan at kaguluhan. Habang nahaharap sina Fu at Norlo sa napakalaking panganib, lumantad si Officer Chan at nakisawsaw sa laban. 오늘은 된심해. He's mine! You go dress. Pagkatapos, sinubukan ni Martin na baluktutin ang kwento, itinuturo si AG bilang tunay na killer angel upang protektahan ang sariling interes habang ipinamahagi ang pabuya na inilaan sa mga nakaligtas. Tuluyang kumalas si Kiki mula sa kanyang nakaraang buhay at niyakap si Fu. Samantala, nagpasya si Norlo na magretiro mula sa pagiging peking hitman. Inatasan naman ni Chan si Fu bilang bagong killer angel. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!